Laging masakit ang katawan at may mga pantalpa. Ilan ito sa sintomas ng sakit na lupus. Ang isang content creator ang nagbabahagi ng kanyang karanasan matapos magkaroon ng sakit na ito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Rivera. Ako si Ken, may sakit ako at hindi siya halata na sobrang lala at wala siyang lunas. Ganito ang intro ng mga video online ni Kenny D. Ariola o mas kilalang Kenny Wolf, 29 years old. Si Ken kasi, 3 taon nang diagnose ng systematic lupus erythematosus na isang autoimmune disease. Ibig sabihin, mismong immune system niya na ang umaatake sa kanyang healthy body cells. Posible raw na matagal na siyang merong lupus. Hindi lang agad na malayang sintomas na ng sakit na ito ang kanyang nararanasan dahil nakatuon siya sa pagtatrabaho. Nangyari sa akin noon, sobrang stress ko na pala, sobrang dami kong pantal, Sir Francis, sa paa. Tapos hindi nawawala yung acid reflux ko. Pero pumapasok pa rin po ako noon. Ramdam ko yung sakit noon. Kailangan tuloy na maingat siya ngayon sa mga ginagawa dahil kapag nagkamali, posibleng sumakit ng gusto ang kanyang katawan. Ayon naman sa eksperto na nakausap natin, marami raw ang maaaring maging cause ng pagkakaroon ng lupus ng isang tao. Ito ay problema ng immune system ng isang tao. Marami ang nagsasabi na ito'y genetic daw, pwede. Marami nagsasabi na environmental, maaaring exposure natin sa mga chemicals o sa mga pollution. May mga nagsasabi na internal daw, like stressors can cause lupus. It all boils down to a defective immune system ng tao. Ayon ni Doc, mas mainam kung regular na magpakonsulta sa mga doktor lalo kung nakakaramdam ng mga sintomas na hindi agad nawawala. Kasabihan nga tayo na prevention is the best form of cure. So yung ating mga pagkain ay dapat nating iniingatan at pinipili yung masusustansya. Ganun din yung lifestyle natin, wag tayong tatamarin. Kailangan tayo ay nag-ehersisyo. Sa kabila naman ng sakit ni Ken at maraming bawal gawin, hindi raw siya nawawala ng pag-asa para mabuhay. Susulit ko ang bawat bukas natin. Kasi anytime, pwede tayo mawala. So nakaka-survive ako dun sa motivation ko na gusto ko pa mabuhay. Lahat ng mga bagay ay pwede natin gawan ng paraan pag gustuhin natin. Isa lang ang buhay na pinagkaloob sa atin, kaya dapat natin itong pangalagaan at ingatan. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, katid ang mukha ng balita. Kumustahin natin ang lagay ni Ken kasama si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, bakit daw bawal o kaya pinaiiwas yung mga taong may lupus sa araw, no? Yes, Pops Hindi pwede J. magbilad. Yes, Pops Oo. J. Ang paliwanag sa atin ng eksperto na nakausap natin ay isa din kasi sa sintomas, yung pagkakaroon daw ng butterfly rash. Okay. Doon sa paligid ng kanilang mukha or sa kanilang balat, no? At ang isa sa mga pinaka-trigger niyan or yung pinaka-trigger niyan ay yung pagkakaroon ng exposure sa araw. Okay, posible ka mong higit 3 taon nang may lupus itong si Ken. Paano ba mangyayari kung hindi ito naagapan? Yes, Pops J, ang explanation ni Doc sa atin, no? Oo. Itong autoimmune system Oo. na autoimmune disease kahit anong organ pwedeng tamaan. So maaring lumala at meron bang tendency na magkaroon ng kidney failure, no, kung saan mag-undergo tayo ng dialysis. So hangga't maaga maganda yung naagapan na yung ganitong sakit. Okay, Francis, hindi anya halata ang sakit niya. Paano natukoy na may lupus nga siya? Yes, Pops J, ang kwento ni Ken sa atin, no, ilang test na siya or nakailang misdiagnose nga ang unang sabi niya. Kasi nga iba't iba yung lumabas na sakit, no? Yung may acid reflux do sa kidney niya at iba-iba yung na-diagnose or misdiagnose siya. Pero yun nga yung pinakahuling test na ginawa sa kanya doon niya natukoy na meron nga siyang lupus. Okay, Francis, meron bang gamot sa sakit na ito? So for sa ngayon, Pops J, wala pero merong mga binibigay na gamot, no, para doon sa mga iba't ibang target na organs. So yung mga, for example, kung merong sumakit sa katawan ninyo, yun yung binibigay katulad nung kinakwento ni Ken sa atin, no. Meron siyang minsan nakakasampung gamot siya sa isang araw. Kasi iba't ibang iba't ibang target or iba't ibang mga cure doon sa mga sakit na nararamdaman niya. Pero overall, Pops J, wala pa tayo na babalitaan or wala pa tayong nakukuhang
info kung may gamot ba talaga dito. Okay, Francis, ano-ano ang mga ginagawa ngayon ni Ken para masigurong hindi lumala ang kanyang sakit? Yes, Pops J, yung kinukwento niya sa atin, Oo. yun nga, yung pinoprotektahan niya yung balat niya sa sinag ng sa init ng araw, sa pagkaka-expose sa araw, ano. Ayan, nagsusuot siya ng mga gloves, Oo. no, long sleeve, at nagsusuot siya ng mga hat, no. At kasi patuloy pa rin siya nagtatrabaho hanggang sa ngayon, Pops J, no. Nandun pa rin siya sa construction industry. So talagang iniingatan niya yung kanyang sarili at ganun din, no, tinitake niya yung mga medication na binibigay sa kanya ng kanyang mga doktor. Okay, nakakapag-trabaho pa kamo, ano? Mhm. Hindi ba siya nahihilo o bigla na lamang may nararamdamang sakit? Yun, Pops J, no, Oo. kumbaga ang ano niyan, Oo. kailangan condition din yung katawan niya bago siya lumabas ng bahay. No, at yun nga, kailangan protective din yung kasuotan niya, balot na balot, no, at yun nga lang ang sinasabi niya sa atin, Pops J, no. Dahil nasa Pilipinas tayo at alam naman natin na sobrang init ngayon, lalo na ngayon sobrang init. Oo. Yes, Pops Oo, J, oo. yun din yung struggle niya, kumbaga, kasi mainit na, tapos balot na balot pa siya at kailangan niya pang pumunta sa site. So kapag nakakaramdam siya ng pananakit ng kanyang katawan, hindi niya na pinipilit, parang mas maalagaan pa at mas maingatan pa yung kanyang sarili. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.